Riol, 12 million. And then si Surigao Representative Francisco Matugas, 9 million. Oriental Mindoro Rep, Reynaldo Umali. Kaya para itong mga ito, di ko na napag-rinig yung pangalan ngayon. Ano? Sana hindi nabuhay yung mga yan. Bukidnon Representative Florencio Flores, ito buhay pa to eh. Active pa yan. And then 6 million. Former Iglesia ni Cristo Alagad Rep Rodante Marcoleta, 15 milyones. Aba naman, malupit, ha? Former Cebu Rep Eduardo Gullias, 9 million. Tapos si Loreto Leo S. Ocampos, 10 million. Former Lanao del Sur Rep Mohamed Hussein Pangandaman, matindi to, 30 milyones. Oh. Mismo pala yung senador, walang integridad eh. May background sa kabulastugan. Sabi na Emerita, yes Sir JDB, totoo ang kwento. Kwento lang talaga, kwentong kutsero, mga buwisit na mga delicious. That's right. Diba? Walang magnonotaryo kung gawa-gawa lang ang dokumento. Meron po, meron. Kasi unang-una, kunwari ikaw abogado ka, primo, pupunta ako sa iyo. Paano mo malalaman na yung istorya doon sa dokumento ay gawa-gawa? Sige nga. Di ba? Ang kailangan mo lang naman dong masigurado ay yung presence ng afyan, nung nagpapa-notaryo. Di dapat nandun ako sa harapan mo. Di ba? Magpapakita ako sa iyo ng sedula. Kasi isusulat mo yung sedula ko, yung number yung petsa, kung kailan ko nakuha. Tapos, papanumpaan ko, di ba nakalagay doon, subscribe and sworn to before me, by blah blah blah, di ba? At blah blah blah, on blah blah blah, yung petsa. Yun lang ang kailangan ng notary public plus bayad at kopya. Itatabi niya yung kopya niya. Ganun lang. Okay? Nako. Ito hindi para sa akin, hindi na kinakailangan ditong hanapin pa nila yung mag-background checking pa ng ganyan. Just to show or just to justify na itong taong ito po ay isang hindi mapagkakatiwalaan. Okay? But again, I subscribe doon sa gusto mangyari ni Senator Ping Lacson, yung full background check dyan sa taong yan. Kasi kailangan po talaga. Diba? Kailangan talaga. For the record ng Blue Ribbon Committee. Sa akin naman po, kapag ka napahiya dapat yung senador na may kabulastugan dito, may kinalaman sa kalokohan dito, abay dapat po hindi po mag-render ng public apology. Dapat po, mahiya na sa balat nila, magkusa na, mag-resign. Because they don't deserve, di ba? Almost 400,000 pesos a month na salary monthly. Dahil pinaglololoko lang nila ang taong bayan. Sabi nga, ginagago lang nila tayo. Okay? Ay, maraming salamat po. Sorry, hindi ko na Romel Oracion, sabi niya, dapat dyan kay Garfield, tinatanggalan ng license sa lawyer. Dapat nga po talaga nadidisbarto Dahil binababoy niya ang Senado, Blue Ribbon Committee, dapat ipakulong ang mga yan for perjury charges. Kitang-kita namang sinungaling. Okay, and kay Barbara Butler, thank you so much po. And G'day Mite. And then kay Maribel Villanueva, thank you so much din po. And magandang gabi dyan sa inyo sa Hong Kong. Siyempre sa mga kababayan natin, magandang gabi rin dyan. Sabi niya, katatapos lang panoorin interview ni Mike D. kay Pinky Webb, walang kaso daw na falsified ang notaryo basta nanumpa sa Senado. Kaya nga perjury. Dapat ang abutin. Di ba? Alam mo, Daisy, I don't know if you agree with me, sana hindi. Para sa akin po,
Kahit yan ay nanumpa sa Senado, the moment na nagdala ka ng isang fraud, di ba? Eh, problema yun. Fraud yun eh. Oh, pero mo, witness mo, fraudster? Ay, nako. Ano yan? Sabi mo sa Bernal, JDB, magandang manood ng vlog pag widescreen. Ay, nako, salamat. salamat. JDB, yung pinagmitingan ng walang Duterte senators, yun ata yun. Paano nila pabagsakin si Martin Romualdez at PBBM? Naku, baka nga po. Diba? Nag-meeting sila. Meron kasi, yun yung lugar sa Senate, kumbaga, meeting room ng minority. Minority group. Dati doon sila yung 'di ba nung si Chis Escudero pa yung Senate President. Ito, napanood niyo ba si Marcoleta ipapasubpina daw po niya yung attorney na nakalagay sa notary imbis na ang kasuhan ng nameki ng notary. Yan harassment yan. Hindi, okay lang naman yan, Jen, na isupina niya yan at humarap doon. 'Di ba? Magkakapahiyaan. Oh. Kasi unang-una, wala silang mapipiga doon. Ano ang gusto nilang malaman pag sinupina nila si attorney? Si Pechi. Sasabihin lang naman ni Pechi doon eh. Peki, hindi akin yan. Hindi ako pumirma doon. Peki yun. O, wala na. Paano sasabihin pala? Paano mo nasabi na Peki? Potragis, wala ako doon. Hindi ko naman pinirmahan yun. Hindi ko naman ninotaryo yun. Wala naman akong inauthorize. Oh, naisulat yan dyan, inotary yan. Di ba? Ganun lang yun. Oh, iyang plano ni Marcoleta ang isupina yan si Attorney Pechi. Iyan paglilihis. Di ba? Na dapat sana ay tama tumbukin nila, tanongin nila itong testigo niya na itinanim niya. Saan ka nagpanotaryo? Kanino? Sino ang kausap mo sa notaryo? Ano ang pruweba mo na siya nga yung iyong kausap? Oh, na yan yung lugar na pinuntahan mo. Di ba? Dapat may resibo ka dyan. Nakatunayan doon ka nagpanotaryo. Di ba? Grabe kalokohan ng mga taong ito. Kaya nga sabi ko nga pato. No, pato sila. Pathological liar. Ipa-forensic yung pirma. Pwede rin. Pwede rin. Nakalimutan ko yung tawag doon sa pag-check ng penmanship eh. Baka nga sa recto no? Okay, pag-usapan naman natin itong ito. Ngayon po ay hawak ko nga ang... Manahimik ka. Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. JDB ulit inyong Baglingkon. So ito yung isang nakakatawang bahagi doon sa 20 minutos na moments ng paglalahad dito ng kanyang kwento, ng kanyang kwentong bukid. Aba, naknang baka, kulang sabi po ng marami, kulang daw po sa rehearsal itong kanyang testigo ni Marcoleta. Oh. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. Bago'y baba. Wala raw pagbabago Ang nasabing basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Ulitin mo yung paragraph 20. Inang buhay ito, may coaching, 'di ba? Yung tipong ikaw na yung ikaw yung mas kabisado mo pa yung testimonya eh. Oh. Kasi nga sabi nga ni Marcoleta diyan sa unang simula niyan bago yan tawagin, meron siyang hawak na mga kopya
ng testimonya. Diba? Eh bakit hindi nila binigyan yung mga senador? Kasi po, this is just a surprise. Diba? At si Marcoleta lang yung talagang nakatutok. Sinisigurado na letra por letra, punto por punto, nasusunod nitong kanyang pato. Kailangan tawag dito, verbatim ang pagkaka-deliver. Nilapitan na. Binigyan na ng kompletong script. Siguro baka mas malalaki yung letra ng script na binigay. Si Alcantara, tawa ng tawa sa gilid, Diba? Loko rin kasi si Alcantara, si DE. Tinitignan niya, binabasa niya. Ako, kung may interview si Alcantara, sigurado ko sasabihin yan. Hindi rin ako naniniwala na genuine yung testigo. Bakit ako nakakasiguro? Loko-lokong tao to si Alcantara, sanay to sa katarantaduhan. Siyempre, di ba, basang-basa niya, amoy na amoy niya. Kung yung katabi niyang demonyo, anghel ba talaga to? Bagong recruit? Di ba? O isa kang talagang pato? Basang-basa niya yan. Pati siya mismo, pinagtatawanan niya Sa pagmamadali, kung ano yung nakasulat yun ang babasahin mo. May loko-loko rin dyan yung mingiyaw. Paragraph 20. Miyaw-miyaw. Basa. Ay nako, basa sila ngayon. Sir, sabi niyo kanina. Ito pa. Si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine. Si Marcoleta, ang chairman, ayaw masapawan at mabypass. Pero hindi man lang ipinaalam kay Lacson na di mo na-vet ang resource person bago iharap sa hearing. Tama ka dyan, pre. Oy, Go Philippines 3.0. Shoutout sa iyo, pare. Kamusta na dyan sa lugar mo? Kamusta? Yung bagyo, yung hangin. Nasa ano kasi ito nasa tawag dito, nasa Guam. Tama ka dyan di ba? Dapat naman kasi respeto, idadaan mo ron, di ba? Napalitan na siya Itadaan niya doon. Para talagang maayos. Nakabalik ka na pala. Okay, mabuti naman at safe kayong nakabalik. Grabe. Di ba? Pambabastos nga yung ginawa nito ni Marcoleta kay Ping Lacson. Ay akala kasi nila magiging madrama, emotional ang mga tao na meron kaming inilabas na tao. Dati pang sundalo, hindi ba't lagi nilang sinasabi yan na lagi nilang hinihimok yung mga sundalo, yung mga militar? Kasi nga, yung kanilang planong pagpapabagsak sa gobyerno ay kulang na kulang sila sa sangkap. Wala silang military component. Yun ang malaking problema nila. Kaya, naiisip yata ng mga damuhong ito, kapag pinahiya ng mga ng mga supporters ng gobyerno, itong witness nating sundalo, magagalit, masasaktan ng kalooban ng mga Marines. Magkakampihan yung mga yan. Gago lang, uto-uto? Walang pag-iisip? Ako, hindi ho ganun ang mga yan. Sabi nga, watch your six. Ay, nako, ito. Hindi na nakatiis si Erwin dito At mabuti naman po, ito pong Malacanang, alerto ngayon, hindi katulad ng mga dating PCO secretary, di ba, na hinihingian namin ng sagot sa mga isyung binabato sa Pangulo na siya raw ay namatay na at kailangan si Sara Duterte na ang ipalit, panumpain na
Naalala niyo yung Code Blue. At marami pang mga issues. 'Di ba? Hindi nakapagbigay ng info. Mabuti rito, naalarma sila. Syempre, hindi biro ang akusasyong ito. Nagpadala agad ng research nila rito kay Erwin. To. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP. Linawin ko lang yung OBP na yan, ha? Yan ay panahon po ni VP Lenny. Okay? Yan. Or po, pwede rin naman ngayong panahon ni VP Sara. Okay? At naging tauhan din ito ni Martin Andanar ng PCAW. BIP Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. 42 years na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is... Senator De La Rosa. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. Tinanong pa kung may baril no? Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Yun ang Marines. Paano yung meron pa rin itong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate? Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Yan ang mga boss niya dati. Ayaw ko nang maka-istorbo pa ng Marines. Wow! Talagang Marines. Grabe, Nung una, ang sabi niya, gusto rin niyang makasama sa witness protection. Diba? Yung maging protected witness. Papagwardyahan siya para kung meron siyang security details para siyang si VP Sara. Para siyang presidente. Para siyang kongresista, may bantay. Diba? Tingnan niyo ang sagot niya rito. Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. May mga tropa siya na kayang dumepensa sa kanya. Ang tanong ko po dito, sino ang nagbigay ng seguridad na yan sa kanya? Di ba? Kasi kung sasabihin lang na ganito na may mga tropa naman ako na pwedeng mag-ano sa akin. Bakit? Pagka tinatadtad ka ng bala, yung mga tropa mo na nakatira sa iba't ibang mga lugar, di ba? In just a blink of an eye, isang kurap ng mata, magdadatingan. Di ba? Tapos ipagtatanggol siya. Yun naman po yata yung napakalabo roon. Alam mo, Mr. Chair, yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya gusto mo pala pumunta ng Marines? Kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Bakit di mo sinuli at bumunot ka ulit? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa... Yan ang sumingit si Erwin Hindi sumasakay sa ginagawa ng dalawa Sa ilalim sa USA, protective custody. Yes, Your Honor. Kaya mo rin sarili ko, Your Honor. Mr. Chairman, siguro kung magbagong isip po, please let us know right away. Dahil di mo alam, baka may mga
developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody in the Senate. Right. Thank you, Senator Pangilinan. With that, Okay. So yun na nga, di ba? Yung abogado mismo. Well, Ito yung ginagawa nila rito na minanakidigong, tingnan nyo. not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Di ba? Sanay na sanay. Sa pagkatanim. Oh.